Eman Bacosa nag-overweight sa unang timbang, umabot ng 136.7 pounds, habang ang kalaban niya na si Perez ay 138 pounds. Kaya parehas binigyan ng pagkakataon na makapagbawas pa ng timbang para maabot ang 135 pounds limit ng lightweight. Kaya sa pangalawang attempt ay parehas naman nakuha ang 135 pounds limit. Kaya tuloy ang bakbakan nila bukas para sa Philippine Boxing Federation Championship Belt. Gaganapin nga po ito sa Muntinlupa City, kaya pwede na kayong manood dyan mga boss. Ayon nga po sa kalaban ni Eman Bacosa ni si Perez, aagawin daw niya si Gillian White kay Bacosa. Pero parang napakaliit itong kalaban ni Eman Bacosa mga boss. Parang hindi na ito aabot ng desisyon . Sa iba pang balita, Turki Al-Sheikh na chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia ay may seryosong karamdaman sa utak at memorya na naging dahilan kung bakit binilasan niya ang pagbabago sa mundo ng boxing sa mga nakalipas na taon. Mula pa noong 2015 na diagnose si Al-Sheikh na may ilang uri ng kanser at ang pinakamalubha rito ay ang tumor sa utak. Nagpagamot siya na matagal sa New York noong 2018 hanggang 2019 upang masuri ito. Sa isa sa kanyang mga naging operasyon, nagkaroon umano ng pagkakamali ang mga doktor na sanhi ng pagdurugo sa kanyang sugat sa loob ng 15 araw at sinundan pa ito ng ilang buwan na pamamaga. Sa isang post ng Ring Magazine, dito na inamin ni Al-Sheikh ang kanyang lumalalang kondisyon. Sinabi niyang natatakot siyang tuluyang mawala ang kanyang memorya pagdating ng 2028 o 2029. Sabi niya sa kanyang post, gusto ko itong magawa bago mawala ang aking memorya. Natatakot na raw siya na baka mawala na ito sa 2028. Baka nga raw makalimutan na niya ang kanyang pangalan mga boss. Dahil sa balitang ito, nagpang-abot ng suportang mga kilalang personalidad sa boxing gaya ni Ryan Garcia. Ayon mismo kay Al-Sheikh, ang kanyang lumalalang kalusugan ang pangunahing dahilan kung bakit minamadali at binubuhusan ng bilyong dolyar ng Saudi Arabia ang mga dambuhalang sports event gaya ng Riyadh season sa boxing. Dahil daw ito sa limitadong panahon na lang ni Turki Al-Sheikh. Habang malinaw pa ang kanyang pag-iisip, gusto niyang suportahan ang malalaking laban. Kaya pinopondohan niya ito ng bilyon-bilyon. Nais daw niyang makita ang katuparan ng kanyang mga pangarap para sa industriya ng boxing habang siya ay nabubuhay pa. Medyo malungkot na balita ito para kay kamahalang Turki mga boss. Dahil sa kanya, napakalaki po ng tulong niya sa mundo ng boxing. Kung mawala na si kamahalang Turki at hindi pa magkasundo itong mga promoter, baka hindi na tayo makakita ng mga big fight. Puro iwasan na ang mangyayari. Samantala, isang Japanese nga pong nagamon kay Cuadro Alas Casimero. Ayon nga po sa post ni Doc J Boxing. Casimero! Come on! Come on! Ayan mga boss, mukhang gusto rin matikman ang kamao ni Casimero . Sa iba pang balita, hanggang ngayon wala pa pong reaksyon si pambansang kamao Manny Pacquiao tungkol sa balitang kakasuhan si Floyd Mayweather at pinapabalik ng CSI Promotion ang advance payment niya. Umaabot nga po ng 4.65 milyon ang dapat ibalik ni Floyd Mayweather sa kanyang advance payment mula sa kontrata niya laban kay Mike Tyson at kay pambansang kamao. Pero sinabi nga ni Floyd Mayweather tuloy pa rin ang kanyang exhibition fight kay Zambidis, kaya abangan po natin.